Marinela Colette Peñaranda at Coach Mark Valentino Peñaranda. Good morning! Good morning! Magbasa naman kayo sa ating mga kada. Ayan, magandang umaga po sa mga kakada natin dyan sa mga bahay-bahay. Marinela, ikaw bati ka naman. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Sana na-enjoy niyo po yung aming munting love story. Naman! Yes! Pero hindi pa dyan eh. Marami pang mga Details eh. Oo, na nakakakilig. Ano bang nakita mo kay Mark? Umpisahan natin doon. Feeling ko, Marmar. Marmar ang nakita mo kay Mark? Hindi, ano to? Ano po, si Mark po kasi since classmate ko siya, nung unang makita ko siya na maglaro ng basketball, talagang napahanga niya po. Hindi lang ako, marami po kaming napahanga niya. Naku, Mark ha? Ayan po. Doon po nagsimula yung admiration ko po sa kanya. Tapos, sabi dun sa sulat, gumagawa ka ng mga school works ni Mark. Mark, ano ba yun? Mark, parang, ano mo na yun? Pasunggap mo na ba? Na parang, uy, Marinela, baka naman. Yung panahon na po kasi na yun, hindi po ako techie. Baga, puro more on basketball lang ako. Batang court po talaga kasi ako noon. Iniisip ko lagi kung paano mag-improve sa laro. Then, di po kasi ako harap lagi dun sa computer or humawak talaga ng cellphone. Puro more on basketball lang po talaga yung ginagawa ko nung mga panahon na yun. Ayun po. More focus on sports kaysa sa school. Pero siya naman, More on studies po. Mas More on ipag po studies na. mag-aral nung college. Pero Marinela, meron doon na nag-assume ka, tas nasaktan ka lang. Bakit akala mo ikaw sinabihan niya? Kasi po, nung way back 2011, uso po nun yung textmate. Walang mali siya po. Pwede kayong magka-text ng GM, classmate. no? Yung GM po, yun yung lahat ng nasa inbox mo, sesendan mo na, good morning to all GM. Ayun, ganun po. So, dun po nag-assume na, ay magka-text kami, tapos nagre-reply siya. Yung pala, yung patama niya ng GM, hindi po pala para sa akin. Ayun, Mark naman kasi. Bakit ka naman kasi ganun? Bakit kailangan padaan mo pa sa GM? Yun May po. nasasaktan tuloy. Usos. Ano po kasi nung mga araw na yon, hindi po ako talkative. Kumbaga, medyo parang hindi makasarili. Parang may sariling mundo po yung gano'n. Kaya doon ko na lang po dinadaan yung expression ko na masabi kung ano yung mga gusto kong sabihin sa mga classmates ko. Yun lang po. Tapos nung nalaman mo, Ella, na hindi pala para sa yun, para bang gumuho yung mundo mo? Ayun po, syempre, since nag-assume po ako, medyo na broken-hearted po ako nung panahon na yun. Nalaman ko sa kaklase ko na, uy, alam mo ba si ganito, tsaka si ganyan. Ayun, may pagkakaunawaan pala sila. Kaya medyo nalungkot po talaga ako. Doon mo lang na-realize na hindi pala para sa iyo. Opo, hindi pala para sa akin yung message niya po na yun. paano ka nag-react? Or wala muna? Hindi naman po ako nagwala or nagmukmok kasi crush lang naman po. Correct. So, ang ginawa ko, patuloy lang po. Everyday, pumapasok kami, nagkikita, magkakaklase po kami. Oo. Pero, ang ginawa ko siguro is hindi ko siya iniwasan para maging civil pa rin, classmate. And tuloy-tuloy pa rin po siya sa paghingi ng help. Yeah. As mabuting classmate, tutulungan naman po. Ayun po. Dapat ko ako yun, di ko natutulungan. Iba pala, bala. Wow! Ganon! Pero dumating yung time na niyaya mo na si Correct. Ella. Correct. May Hindi kayo nakita ka rin. nagtagpo nung ka-MU mo. Bakit? Anong naisip mo nun na, I think, kailangan ko nang tanungin si Ella? Tung araw na po kasi na yun, ano po siya, maaga po yung uwian namin. And then, syempre, may time pa po kami para gawin kung ano yung mga gusto namin gawin. Yun, niyaya ko po siya pumunta po ng SM. Then, doon, para manood po. Kasi uso po dati yung 25 pesos lang po eh. Makakanood ka na po ng kung ano-ano pong palabas sa SM. May ganun pa. Replay movies. Tapos? Bali, wala po kaming gusto na kung ano yung mga po pwedeng i-play doon sa sinehan. Bali, ang ginawa po namin, niyaya ko siya na pumunta na lang po sa Luneta. Then, bumili na lang po kami ng yung cheesecake Cheesecake and po, and orange then juice na lang orange po. juice. Ayun, nag-park date na lang po kami.
Doon po Part sa date ano, muna. Oo. Pero kasi Tapos- 'di ba dati ang hirap din talaga ng buhay. Kumusta kayo noon nung nagkakamabutihan na kayo? Ang buhay po namin noon ay talagang hindi po ganong kaginhawa. Unlike today, may mga blessings, may mga magulang po ako na masipag, nagpo-provide ng needs. And then, siya naman po, nakita ko kasi sa kanya yung sarili ko na parang same yung family situations po namin. So, parang nagkaroon kami ng connections po. And since nag-aaral po kami sa university na very minimal lang or minsan wala pa pong tuition fee, may mga expenses na hindi na nakakayanan. And bilang nakilala ko po siya, may mga pagkakataong tinutulungan niya po ako na makabili ng books. Ginagawa niya po ng paraan. Mark, bakit naisipan mo na ganun, ang hirap na ng sitwasyon, tapos ano yung mga ways na ginagawa mo to help Ella? Ayun po, kasi nung nakita ko po nung mga araw na yun, parehas po kami, ganun po yung sinabi niya na parehas po kami nung estado sa buhay na hirap din po sa financial, din po sa mga magulang ko na makapag-provide kung ano yung mga kakailanganin ko para sa schooling. And then, meron po akong tito na handang tumulong po sa akin. Ibinibigay kung ano yung mga pangangailangan ko sa mga, like for example, yung pagbili ng books. So, ang ginagawa ko po noon, para makakuha o maka-avail din po siya, ang ginagawa ko, dinodoble ko po. Yung example, 500 po yung books. And then, gagawin ko po 1,000, 1K. Then, para maibigay ko rin po sa kanya yung kalahati. Ganda yun. Para makapag-provide, ma-avail niya rin po yung libro. It's really nice. It's such a nice act of kindness. Anong na-feel mo? Anong ginawa niya yan para sa'yo? Siyempre po, na-touch po ako kasi bilang hindi pa naman po ganun katagal yung relasyon namin. Sobrang saya ko po na at a very young age, aside from my parents, I have this man na handa po akong tulungan. Naiyak po ako. Okay lang. Ayun po, and then dumating po kami sa point na pagpapasok po kami, may karinderya po kasi mother ko noon. So, yung pagkain, dala-dala ko, may baon ako. Pero kulang yung pera ko pamasahe. So, ang nangyayari po, ako po sa food, tapos siya dun sa financial expenses. Kasi may tito po siya na nagbibigay talaga sa kanya ng financial po. So, nag-meet halfway po kami, nag-provide kami ng needs ng bawat isa kung ano po yung kaya namin ng mga panahon po na yun. Pero hindi pa yun, Ella. Merong pang time na tinulungan ka din ni Mark kasi merong pagkakataon na pinalayas kayo sa tinitirahan nyo na. Pwede mo bang ikwento yun sa mga kada na? Yes po. One time po, mabuti po yung kamag-anak namin, pinatira po kami ng libre sa kanilang tahanan. Pero dumating din po yung point na kailangan na po nilang gamitin yung bahay. So, mabilisan, naghanap po kami ng paupahan. But then, since luwag sa buhay nun, nabigla po kami, kailangan na magbayad ng renta. Sapat lang po yung pera ng family for the food. So, nangyayari po, nagiging priority yung bayad sa rent. Nagkukulang kami sa food. And then si Mark, dumidiskarte siya para po mabigyan kami ng food. Minsan wala kaming lunch, wala po kaming dinner. Dumidiskarte siya para maka-earn ng extra, hindi ganun kalaki. Pero pati yung family ko, binibigay niya yung kaya niya. Mark, ano ba yung mga ginawa mo nun para matulungan si Ella? Ayun po. Kasi nakita ko po na medyo hindi po sapat yung financial na nakukuha nila every month. So, ang ginagawa ko po para magkaroon po kami or sila, makatulong po ako sa kanila. May diskarte po ako. The way na gusto ko pong ibigay yung mga pangangailangan ng bawat miyembro po ng pamilya po. Bakit ginawa mo yun? Hindi lang para kay Ella, kundi pati pamilya na tinulungan din. niya. Iyon po, kasi medyo kaya ko naman po i-provide yun sa pamilya ko. Pero mas nangangailangan po talaga ng yung pamilya nila na nakikita ko po medyo parang
hindi po maganda yung status po nila. Kasi yun nga po, nagsabay-sabay yung bills and then yung rent sa bahay na medyo may kalakihan. And then ako naman po, ibinibigay ko po ng wala naman pong hinihintay na kapalit. Ayun. Yun po yung pinakamaganda. Ella, anong sabi naman ng pamilya mo? Yung pamilya ko po, syempre, buong puso po siyang tinanggap sa family po namin. Pagka kailangan niya ng magulang o kaya ng payo, ngayon po kasi wala na po yung magulang ni Mark. So, yung mga magulang ko po yung tumatayo niya pong magulang. Pag magkaaway kami, pinapayuhan po siya. So, ganun po yung naging setup po namin. Ano ba yung mga, Sa lahat ng nagdaan kayo sa buhay, lahat ng mga challenges, pinagdaanan nyo, ano ang lesson naman, ang life lesson yung dalawa? Para po sa akin, yung life lesson na natutunan ko po is that your partner's presence, never take it for granted. Matampuhin po kasi akong asawa at girlfriend noon. We can relate. Yes, I always give him silent treatment, but dumating yung point na na-aksidente siya. This is already his second life po. So, na-realize ko na bawat minuto dapat sulitin. Imbis na magalit ka sa mga maliliit at mga walang kwentang bagay, why not i-spend mo yung oras na yun para mas pakita mo yung pagmamahal mo, yung care mo. Ayun po. Magandang advice yun. Ikaw, naman, Mark, anong lesson na natutunan Ayun na po. akalain mo bang gumagawa lang ng schoolwork eh naging asawa mo na pala? Yun po. Sa akin naman po, kung may problema po tayo, pag po natin pagtalunan, bagkos ay pag-usapan kung ano yung mga dapat natin gawin para masolusyonan kung ano yung mga problema na kinakaharap natin ngayon. So, yun lang po. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.